Good morning, children. Oh, ayan. Na-miss ko na itong good morning, children. Ang iba makukulit, ang iba mababait, ang iba nagtutusukan ng lapis sa mata habang nagsusulat sa blackboard yung teacher, yung iba wiwiwi, yung iba nagsasabunutan. Alam nyo guys, na-miss ko talaga yung trabaho ko dati sa Pilipinas. Bago natin pag-usapan ang ating subject matter na si Yulo Carlos. Dito muna tayo sa introduction. So, na-miss ko. That's why I used this background na classroom. In 8 months, nakita ko na marunong na sila magsulat, marunong na sila magbasa ng mga CVC letters. O, diba? O CVC words. What is CVC, guys? C, V, and C. Consonant, vowel, consonant, sounds. Nag-enjoy ako for 7 years na I was with the kids. So, nag-enjoy ako talaga ng husto. Kaya, na-miss ko itong classroom. Kaya, yun ang ating background ngayon. So, let's go to the main subject matter na nasa lesson plan natin. Ayan, diba? Bongga. Nasa lesson plan sila Carlos Yulo. Kasi nasa classroom kami ngayon. So, guys, I'll just want you to confirm kasi I'm going to flash a video of a vlogger at hihiramin po natin sa kanya. Sana hindi tayo copyright. Anyway, nag-subscribe ako sa kanya noon pa man. At ihihiramin natin sa kanya at i-share natin dito sa ating StreamYard. Meron kasi ako kagabi na panood while I am waiting for my matanda kasi yung aking alagang matanda ay nag-dinner sa labas. So, I was waiting her kasi wala siyang susi. So, nag-scroll ako sa YouTube. 2 channel ng mga content creator ang napanood ko about the 1 million and the 5 million offered by Chavet Singson. So, alam naman ninyo yung mga nanonood dito sa akin na naibigay na yung 1 million kay Mrs. Yulo. At ito nga yung mga binatikos na baka daw ginastos lang sa pagpunta ng Singapore. Marami ang nagalit nito na mga netizen na mga anti-Angelica na itong 1 million na to ay ginastos lang ni Mrs. Yulo sa Singapore. So kahapon napanood ko din kay Benny Andaya, yung malapit na kaibigan ng mga Yulo. Ito, yung naka-yellow, si Benny Andaya, na dinidebunk niya yung mga netizen na nag-aakusa na itinakbo lang ni Mrs. Yulo ang 1 million pesos. So, dinidebunk ni Benny Andaya kasi matagal na nilang nabili ang ticket ni Mrs. Yulo going to Singapore at yung sponsor ng kanyang ticket ay yung anak na si Joriel at yung kanilang hotel and other expenses was sponsored by a business person which is ayaw pangalanan ni Mrs. Yulo kasi ayaw magpa-mention noong sponsor na yon. So, yun po ay paliwanag ni Benny at sa mga ayaw maniwala, no problem. At yung mga nagsasabi dyan sa live chat na o sa comment section na wala kaming pake, so wala naman pala kayo pake, bakit kayo pumupunta dito, di ba? Wag na. So now, guys, dito naman tayo sa 5 million. Merong isang short clip na nakuha itong vlogger na to, na nakafollow ako sa vlogger na to, na nagsalita si Chavet na ang 5 million pesos ay gusto pala ni Carlos na sa kanya mapunta. So, para patunayan natin yung sinasabi, because I don't think, di ako nagsasabi na nagsisinungaling si Chavet, ha? Pero hanggat hindi ito dinidebunk ni Carlos na statement ni Chavet Singson, ibig sabihin, totoo na siya ang siya lang ang gustong mabigyan ng 5 million. So, sana magsalita nito si Carlos
kung totoo man na ayaw niya ipabigay ang 1 million sa magulang niya at siya ang gustong kumuha. Kasi once na hindi niya ito i-debunk, nakakahiya na malaman na naman ng mga, lalo na meron akong napanood na vlogger na foreigner na si Carlos ang topic na hati naman o balanse naman yung vlog nung ano na yon, nung foreigner vlogger na yon. Sumasaludo siya bilang nag-uwi ng Pride sa Pilipinas, pero hindi siya kumakampi doon sa ugali ni Carlos na pag-disrespect sa magulang. So, US citizen vlogger ito ha. Na alam naman nila na alam daw niya ang culture ng Pilipino na makapamilya because he was once in the Philippines long time ago. Kaya ang kanyang vlog na napanood ko kahapon ay balanse. Balikan po natin tong vlogger, hindi po foreigner vlogger ito ha, kundi ito pong Filipino content creator na meron siyang konting nahagip na clip galing kay Chavez Singson. So, naayaw ni Carlos na ibigay sa magulang niya yung 5 million pesos kundi sa kanya lang. So, share na po natin ang video. Nagawa ang nanay niya, patawarin niya. She should be a role model. Sir, pinanggap na ba niya? Kinuha na ba ni Golden Boy yung 5 million na offer mo? 5 million. Kinuha na siya? Hindi, gusto niya siya lang. Kasi I want him to be the role model of family. Kaya ako nagbibigyan ng 5 million dahil nasa bakas ng Diyos yan. Honor the father and the mother. Nasa pumili ng Diyos sa puta. Isa lang yun. Honor the father and the mother. Kung ano man nagawa ang nanay niya, patawarin niya. Matatandaang nagbigay si Chavez Singson ng 1 milyon sa pamilya Yulo para umano maging masaya ang pamilya Yulo ngayong darating na Kapaskuhan at tuwang-tuwa naman ang pamilya Yulo sa paaginaldo ni Chavez. Kung hindi ito totoo na sinasabi ng businessman na si Chavez Singson, dapat i-debunk ito ni Carlos. Kung makakadagdag ulit ito sa kasiraan ng kanyang pangalan. Sirang-sira na nga, tapos ito na naman, kagabi lang ito, kahapon lang ito naglipana na mga balita na gusto pala ni Carlos na siya lang ang makinabang sa 5 million na ino-offer ni Chavez. I will not agree with this. Kasi okay na ako dun sa 1 million na binigay niya kay Mrs. Yulo, or kung ibibigay niya kay Mrs. Yulo yung 5 million o sa pamilya nila Yulo. Kaya ako sinasabi na disagree ako na gagawing reconciliation reward itong 5 million kasi hindi ganun ang Filipino values. Ang Filipino values ay hindi nasusuhulan. Kung talagang nasa puso mo pa ang pagiging Filipino mo at nasa puso mo pa yung values nating mga Filipino na magalang, masunurin, mapagmahal, marespeto, hospitable, o ano pa ba, ang dami nating mga natutunan sa ating GMRC nung nag-aaral pa tayo tungkol sa mga values and Filipino traits. So, hindi ko gusto na may reconciliation reward na 5 million kasi hindi nabibili ang values. Pero, hindi ako disagree na magbibigay si Chavez ng 5 million para sa pamilya ni Carlos. Kasi makalaking tulong talaga yan dahil 15 katao ang nakatira sa bahay ng mga Yulo. Nagsisiksikan. At hindi sila madamot, pala tulong sila, 'di ba? Nagpapakain din sila, nagpapa-feeding itong mga family ni Yulos. Hindi sila madamot na pamilya at hindi rin sila mga batugan. Lahat kumikilos, kahit yung lola ni Mrs. Yulo na 88 years old, tumutulong sa ng lungkat ni isa, 'di ba? Kung iba niya na nanay o lola, nakahilata na lang dahil 88. May tungkod na. So, ibig lang sabihin na kahit meron sila, hindi nagpapakasasa sa kanilang tinatamasa na biyaya. Lahat sila tulong-tulong.
Kaya doon ako agree na doon na lang ni Mr. Chavez Singson ibigay ang 5 million sa mga magulang ni Carlos. Yun sana yung gusto kong marinig. Huwag na gawing reconciliation reward. Kasi it will always have a bad effect after. We will be talked about again by the foreign bloggers na ang Filipino values ay nabibili na. Hindi na mahalaga sa kanila ang Filipino values na natutunan nila kasi nabibili naman pala. And we don't want that to happen. Yun po yung akin. Kasi ang iba noon nung pumutok itong issue na magbibigay si Chavez para lang magkabati-bati, ang iba natuwa na yehey, magkakabati-bati na. Pero ako, hindi ako natuwa doon sa ganong setup na bibilhin niya yung pagbabati-bati. Dapat kasi yung pagbabati-bati ay nanggagaling sa puso mo. Yung totoong ikaw ang gagawa ng action. Hindi na porket susuhulan ka sa kakalang makikipagbati. It will not be a serious reconciliation kasi mapipilitan ka dahil ang 5,000 manghihinayang ka, 'di ba? And it happened. Ngayon, tingnan mo, lumabas din ang katotohanan na kaya pala ni Carlos, gusto pala niya kunin yung 5 million, pero siya lang. So, kaya nagalit na naman ang mga netizen dahil gahaman daw sa pera, ganyan-ganyan. Alam mo, nagdagdag lang ito talaga, dumagdag lang ito ngayon sa issue o sa galit ng mga tao kay Carlos na nagsalita ito si Chavez na gusto ni Carlos na siya lang ang kukuha ng 5 million. Kaya Carlos, because you are a public eye and you are followed by the young generation, I hope you speak for it. You speak about this. Kasi hindi mo yan, hindi makakabuti yung pananahimik mo dito. Nako. Well, lalo kang nasira kasi ngayon. Parang ang pangit ng, para sa akin you need to clear yourself about this. Kasi hindi ito madali o hindi ito simple na accusation na ikaw lang ang gustong kumuha noong reward. Di mas lalo ka ngayon tuloy na ng mga tao na mukhang pera ka at yung girlfriend mo. Kasi pinagpalit mo yung magulang mo sa pera. Pinagpalit mo ang magulang mo sa girlfriend. Tapos dawit ulit dito yung girlfriend mo. Why? Siya ulit yung ina-accuse ng mga tao na siya yung nagdidikta sa'yo para kunin yung 5 million pesos. 'Di ba? Kasi doon sa nanay mo, si Chloe ang nag-question ng mga withdrawals niya, 'di ba? Si Chloe San Jose ang nag-question ng mga withdrawals ni Mrs. Yulo kasi may post si Chloe na antayin mo kami. Pag natapos itong Paris Olympic, ipapakita ko sa iyo ang mga withdrawals mo sa account ni Carlos. Ito po ay hamon ni Chloe San Jose at na-vlog na po natin dito yan. May mga kasamang screenshot na hinahamon ni Chloe si Mrs. Yulo na antayin lang matapos yung laban ni Carlos sa Paris at ipapakita sa kanya yung mga withdrawals ni Mrs. Yulo sa bank account ni Carlos. See? So, hindi maiaalis sa isip ng mga tao na si Chloe na naman ito ang nagdikta kay Carlos na kunin ang 5 million pesos kay Chavez Singson. Yun ang mahirap kay Carlos kasi hindi niya kayang idepensa yung kanyang sarili. Kailangan niya lagi ang girlfriend para mag-depend sa kanya. Ito po yung pangit na dapat alisin ng bawat isa. Itong pagiging
dependent sa kapwa. Yung parang, lalo na pagdating sa ganitong battle, na hindi mo ma-depend yung sarili mo by your own. You depend from other people or from your girlfriend, boyfriend, or other circles of you. Hindi po maganda yan. Kasi at the end of the day, ikaw yung gagawa ng sarili mong storya. Ikaw ang gagawa ng sarili mong libro sa buhay mo. You don't need someone to write your own book of your story. You have to show yourself na kaya mo. Kasi what if nandoon ka sa bingit ng sitwasyon, tapos yung mga taong laging tagapagtanggol mo ay iwanan ka. Do you think you will survive on that circumstances na nandoon ka sa bingit ng sitwasyon at hindi mo na kaya, di mo na alam kung anong gagawin mo dahil lagi kang nakadepende sa isang tao? So, you have to stand up, Carlos. Build on your own self na without anyone na nagdidikta sa'yo. Kailangan mo yan. You know, I believe na kailangan natin ang mga, kailangan mo ang relasyon, kailangan mo ang girlfriend mo. But not all the time ay i-depend mo sa kanya ang mga decision making. You have to decide on your own. Tulungan mo din yung sarili mo na tawag dito, na mag-desisyon ka ng para sa sarili mo. Kasi kahit meron tayong mga personal life coach, kung hindi natin i-apply yung sarili din natin mga paninindigan, wala din yun. Kahit ako, dumaan ako sa mga basher. Pero wala din yun kung yung advisor ko na pinayuhan ako ng todo, kung hindi ko rin tinulungan yung sarili ko, hindi rin ako tatayo mula dun sa mga basher ko. Mananatili pa rin akong lugmok. Ngayon, ang sinasabi ko sa'yo, Carlos, kahit nandyan yung girlfriend mo, kung ang pagpapayo naman na ginagawa niya ay lalo kang ilayo sa mga magulang mo, I think mag-isip-isip ka na. Kasi sa nangyayari ngayon, puro pera ang mga nangingibabaw sa mga balita against you. Kasi etong bagong revelasyon ngayon ni Chavez na ikaw lang ang may gusto sa 5 million, oh my. Masisira din yung mga reputasyon natin sa ibang bansa na ano ba yon, ang mga Filipino, kaya na pala bilhin ngayon ang Filipino values nila. Sikat nga tayo sa ibang bansa dahil matibay tayo pagdating sa mga ano natin, yung strong tayo pagdating sa problema, 'di ba? Kasi nga pag may bagyo, nagpapa-picture pa yung mga tao sa baha, sa mga nagliliparang mga yero, mga kahoy na nagtutumbahan. Tuwang-tuwa pang mga Pilipino, nagpapa-selfie-selfie pa. And that's how foreigner believe us. Pero ngayon, ang mangyayari dahil nasisira ang ating Filipino values kasi kaya na pala bilhin dahil gusto mong kunin ang pera na ikaw lang, oh my, that's the problem. Kasi yung pagiging sikat mo na bilang role model sa society for the next generation ay naging pangit ang imahen. Naging pangit ang kanilang iniidolo pagdating sa Filipino values. Sayang naman. Sana ay meron kang reaction dito kasi public eye ka, titulo ka ng gymnast, masisira lalo ang pangalan mo. Sana linawin mo ito kasi nakakahiya, no? Nakakahiya na lantaran na naman ito sa social media at sa mainstream media na nag-reach out ka kay Chavez Singson para kunin mo yung 5 million. Kung hindi ito totoo na sinabi ni Chavez, dapat may paliwanag ka dyan para malinis mo yung pangalan mo. Kasi sayang yung titulo mo. Pabagsak ng pabagsak yung title mo as 2 times gold medal. Anyway, thank you very much. And
I hope na meron tayong natututunan sa bawat napapanood natin na mga content na positibo ang hangarin sa kapwa. Maraming salamat po at I'll see you again on our next video. Bye for now.